Okay, sige tayo ay manalangin. Ito ang Ay, ating wait lang magpuli. po, Ate Nita. Okay, okay, okay. Mag Sige, sige. Magandang araw po sa ating lahat. Magandang tanghali, magandang gabi. Welcome po sa Inaanak. Ilaw ng anak, ang kinin natin ang katotohanan. At tayo po ay napakasaya kasi tayo po ay muling nagsama-sama sa programang ito. Ako muna po ay si Sister MJ at ako po ang inyong presider. At isang mainit na pagbati rin po sa lahat ng mga kasama natin sa Facebook Live. Maraming salamat po sa inyong oras at patuloy na pakikiisa. Hindi lang po kayo basta viewers, mga kapatid, kayo po ay bahagi ng ating pagkakasama ngayong araw na to. At ang ating pong tema ngayon ay End Time, Prophecies Unfolding at napapanahon po ang paalala sa atin na manatiling gising at handa sa lahat ng nangyayari sa paligid. Sabi nga po dito sa Matthew 26 verse 14, watch and pray so that you will not fall into temptation. The spirit is willing but the flesh is weak. Sa dami po na nangyayari sa paligid natin, mga kapatid, madaling mapagod o madistract. Pero ang simpleng paalala sa atin ay magbantay at manatiling alerto sa ating paligid at sa ating pong buhay. Ngayong tanghali na to, sabay-sabay po tayong makinig at matuto sa mensahe na ating pong mapapakinggan. Pero bago po yan, ibigay ko muna po mga participants ngayong tanghali na to, ngayong gabi na to, ang ating pong opening prayer, pagkakaloob ni Sister Ems Kalika, at ang ating pong musical offering, pagkakaloob ni Sister Ampi Garcia. Ang ating pong speaker ngayong tanghali na to, ngayong gabi na to, walang iba si Brother Fritz Loares, at ang kanyang pong topic ay Watch and Pray. Ang ating pong appeal song ay pagkakaloob ni Sister Annie Barrios, ang ating pong closing prayer, pagkakaloob po ng ating pong speaker, at mamaya po mga kapatid, magkakaroon po tayo ng chance na magtanong about dun po sa mensahe na ating pong napakinggan. At pwede din po tayong mag-share ng ating pong short reflection at yun po ay papacilitate ni Ma'am Shi Nene. At ang ating pong intercessory prayer, pagkakaloob po ni Sister Edna Monte Hermoso. Bago ko po ibigay sa ating pong mga participants, batiin ko muna po ang andito po sa loob ng Zoom. Ayan po sa aking screen. Unang-una po, Sister Martes Hermosora. Siya po ay galing sa Japan. And of course, si Ate Nida Cruz. Andyan po si Ate Grace Tagaki from Japan din po. And of course, ang ating pong napakagandang si Ate Nitz Catolico. And ang ating pong Ma'am Shi Nene. Ayan po. Andyan din po si Sister MK. And of course, ang ating si Brother Sherwin from Riyadh. Ang ating pong speaker ngayong tanghali na to, si Brother Dritz Loares. At of course, andyan din po si Brother Fillmore Enriquez, si Brother Jong, si Sister Jenny Valdez, andyan din po si Ate Edna Montehermoso, and of course, andyan din po si Sister Ampi Garcia. Andyan din po si Sister Nika Abaw, at andyan din po si Brother Winfred Hilaw. Welcome back, Brother Winfred. At si Opo, hello po. Welcome po sa Psalms Prayer Warriors. And of course, nandiyan din po si Sister Ria Incognito. Ibigay na po natin, Ate Nida, ang ating pong opening prayer. Okay, sige. Tayo po ay manalangin, mga kapatid. Mahabagin namin Diyos, ang tahanay nasa kalangitan. Kami po ay muling lumalapit, nagpapasalamat sa magdamag na nakalipas na kami po ay inyong iningatan at patuloy kaming binigyan ng aming mga pangangailangan physically, mostly sa amin po namang spiritual na kalagayan. Maraming salamat po sa patuloy mo pong pagpapaalala sa bawat isa sa amin. At higit sa lahat, sa amin pong pag-aaral na ito, muli po mabuksan ang puso at isipan ng bawat isa. Gabayan kami ng banal na espiritu na ito'y aming mapag-unawa na sa ganun ay patuloy kaming tumibay sa aming pananampalataya at hindi kami makabitaw. At patuloy namin inilalapit, Ama, ang mga kapatid po namin na nasa iba't ibang dako na sa iba't ibang bansa, naman po ang kanilang kalagayan ngayon, namin po silang inilalapit na inyo po silang pakatatagin, palakasin ang kanilang pangangatawan, higit sa lahat ang espiritual nilang kalagayan. Huwag mo po silang pababayaan doon, patuloy mo po silang gabayan, at ang lahat po ng narito sa miyembro ng Prayer Warriors, patuloy po kaming lumalapit na kami po ay pakaingatan at pakatatagin. Ang lahat ng ito ay aming hinihiling at dinadalangin sa iyo, aming Ama, alang-alang pong lahat sa banal na pangalan ng bugto mong anak na si Kristo Jesus na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen. Amen. Thank you so much, Ate Nida. At Sister Ampi, para sa iyo pong musical offering.
truth in the book of the Lord's revelation. Its prophecy points to the great consummation, but without not he will come. Let us watch and be ready. He will come. Hallelujah, hallelujah. He will come in the clouds of his Father's bright glory, but without not we'll watch and we'll pray with a lamp trimmed and burning. We'll work and we'll wait till the Master's returning. We'll sing and rejoice, every moment discerning, but without not he will come. Let us watch and be ready. He will come. Hallelujah, hallelujah. He will come in the clouds of his Father's bright glory, but without not Amen. Amen. Thank you so much, Sister Ampi. Bago ko po ipakilala ang ating pong speaker, bago po ibigay sa ating pong speaker, batiin ko muna po yung mga humabol. Andyan po si my dear MC Tibor. And of course, andyan din po si Brother Jesse Obrero. Andyan din po si Ate Annie Barrios. Yan. Sa oras na ito, masaya po tayo, nagpapasalamat po tayo sa Panginoon dahil muli po tayo pinagbigyan ng ating pong speaker upang makinig at matuto sa kanyang salita. Ikinagagalak po natin ipakilala ating pong speaker na magbabahagi ngayon ng napakahalagang paksa. Ito po ang Watch and Pray. Mga kapatid, buksan po natin ang ating mga puso at isipan habang tayo ay nakikinig sa ating pong speaker ngayong tanghali na to, si Brother Dritz Luares. Brother Dritz. Well, thank you so much, Sister MG. Kumusta? Mataas yung aura natin ngayon, Sister MG. At saka sa ating mga kasama ngayon, Sister Mamshi, Sister Nida, Sister Garcia, Sister Jen, at sa lahat po ng members at key persons of this ministry, Inaanak. At thank you so much sa patuloy sa mga programa po, mga kaibigan, mga kapatid. And patungkol sa ating mga programa na magbigay natin ng kadasig, courage to patuloy sa ating mga ginagawa in the name of the ministry. By the way, it should be as Adventist mga kaigsunan, passion sa ministry na kaigsunan. No? At iba kasi yung ating tinatawag na forward look, yung how do we see sa future, mga kaibigan. Ibang-iba talaga sa paligid natin ngayon, mga kaigsunan, no? Even in my family members, mga kaigsunan, at may mga sinabi na after my children was graduated in their respective principles and course, sabi nila, saan ba yung mga anak mo? Bakit saan na nagtrabaho? Because all my children, mga kaibigan, is engaged in the ministry.
especially nasa sila ngayon sa Amazing Facts as a full-time missionary after their graduation. Nananghid sila, nagsabi sila na we will go in the ministry for 1 year. And after 1 year, mga kaibigan, mga kapatid, at akala ko ay 1 year lang, pero by the grace of God ay nagiging full-time missionary sila. They are after their graduation sa kursong nursing at saka sa field sa engineering and sa field sa pagtuturo, mga kaibigan, mga kapatid, ay pinili nila, mga kaibigan, mga kapatid, in the ministry. Kaya nga sabi ng aking mga auntie, uncle, sana ba yung mga anak mo? Tumatanda tayo, sana sila, bakit, ano ba? Kaya nga, iba-iba, mga kaibigan. Sabi ko na lang na, iba kasi yung pagtingin nyo sa pag-alaga ng mga bata, siguro, sa pagtingin nyo na nagpa-educate, nagpa-aral ka ng inyong mga anak, afterwards, mga kaibigan, is maghingi ka ng tulong, no, mga kaibigan, mga kapatid. So iba ang ating we raise our child, mga kaibigan, mga kapatid, and nasa kanilang choices na yon, at we engage them, mga kaibigan, in the ministry. Kaya nga I'm happy, mga kaibigan, no? Kahit nakita ko sa aking mga anak na meron silang tinatawag na self-sacrificial love in the name of the ministry. So as sa ating ginagawa ngayon, mga kaibigan, mga kapatid, kaya thank you so much na-invite po tayo, mga kaibigan, dito po sa ating programa, dito po sa Inaanak every Wednesday. At God bless po in this kind of ministry, sa lahat ng bumubuo na ating programa, mga kaibigan. May the double portion of grace ibigay po sa inyo, mga kapatid. At this moment of time, mga kaison, at ay sinabi po kay Ma'am She, I feel confused because ang tiningnan ko, mga kaibigan, in the broadest topic about watch and pray. This is related, mga kaibigan, sa ating the end of time prophecy. End of time prophecy, because we believe as Seventh-day Adventists, we are in the end time. We believe that we are the end time church, right? Diba? Naniniwala tayo na tayo po ang huling iglesia in this end time, mga kapatid. Mayroong ang iglesia din nga sinasabi na the Church of Jesus Christ in letter D sense. Mayroon din ganun, mga kaibigan, mga kapatid. But we as Seventh-day Adventists, by prophecy, by time and by place, ni exist po, ni tumubo at nag-exist yung the visible church, the Seventh-day Adventists, because of prophecy, because of time, and because of sa place, mga kaibigan, mga kapatid. Ibig sabihin, hindi po siya umusbong, nag-exist ang church, mga kaibigan,
parehas sa mga ano nga yung mushroom sa Tagalog, libgus o uhong na nitubo ang uhong mga kaibigan because of I don't know, Kabuti. because of kabuti, because of lightning and thunder. Kaya nga tumubo mga kaibigan, mga kapatid. But the Seventh-day Adventist mga kaibigan is nakapasa po siya sa tinatawag na what we call this the eight identifying marks of a true church. And one of the identifying marks of the true church mga kaibigan is a prophetic church na uusbong siya mga kaibigan based on prophecy. No? Alam naman natin mga kapatid, no, na Revelation chapter 12 verse 6 ay mayroong dang tinatawag na 1,260 years in prophecy that umusbong po ang church after 1798 because that time mga kaibigan is ang tinatawag doon na church ay invisible. Bakit invisible? Because hindi sila makapag-organize ng isang malaking organization because mga kaibigan, because of persecution. Kaya ang ginawa nila is by companies, mga kaibigan, mga kapatid, at nagtatago po in the wilderness because of the persecution, mga kaibigan, mga kapatid, at because of there is a prophetic and Revelation chapter 6, mga kaibigan, nga ang kanyang iglesia, yung babae, ay kanyang dadalhin sa ilang in the wilderness, yung tataguin niya doon, mga kaibigan, mga kapatid, within 1,260 years in prophecy, and it is fulfilled, mga kaibigan, after 1798, umusbong po ang tinatawag na Seventh-day Adventist. In time, 1798, mga kaibigan, based on prophecy and based on place, after the grabe kaayo nga pinakainit nga persecution during in Europe, mga kaibigan, mga kapatid, ang mga churches na naniniwala of the doctrines that the Bible and the Bible alone is the only guide and safeguard of faith, kumalagyo siya, mga kaibigan, in the wilderness. During 1600s, mga kaibigan, marami pong mga grupo-grupo na tumawid po doon sa Massachusetts 1600s, mga kaibigan. That is why, based on our prophecy, mga kaibigan, pwede natin ma-connect, ma-conclude, mga kaibigan, mga kapatid, that we are the end-time church. We are the remnant of her seed, the remnant of his church. That is why, as a remnant, mga kaibigan, mga kapatid, yung gusto ko nating i-connect po yung watch and pray, mga kaibigan, mga kapatid, because we are in the last days, we are in the end times. Wala po tayo mga kaibigan sa time of the end. Nandito na po tayo, mga kaibigan, sa the end of time. Kasi magkaibig kasi yung time of the end based on prophetic and eschatological and chronological study, magkaiba din ang tinatawag na the end of time, mga kaibigan. In fact, mga kaibigan, ano na tayo this is a borrowed time. This is a borrowed time, mga kaibigan, mga kapatid. This is extended time, mga kaibigan, dahil gusto ng Diyos, mga kaibigan, na hindi, not because ang Diyos, mga kaibigan, in 2 Peter chapter 3 verse 9, not because, mga kaibigan, ang Diyos langay-langayan sa iyang saan nga maoy pagtuo sa uban, according sa sinabi ng iba, mga kaibigan, but bagkus po, mga kaibigan, sabi ng Diyos na nagbigay siya ng tinatawag na pwede natin sabihin, mga kaibigan, is an extended work of salvation. Ibig sabihin, mga kaibigan, gi-extend niya ang kanyang long hands to reach people, mga kaibigan, to come to repentance. Mga kapatid, mga kaibigan, yung
ang tinatawag sa Latin dyan, yung tinatawag na longhans, longimanus. Ibig sabihin, long extend, strengthen, giinat sa Bisaya pa mga kaigsunan. Gi-extend niya ang iyang kamot in longhans, longimanus, longhans to sieve, to call people come to repentance, mga kaibigan. Tunggoy, bakit mo, mga kaibigan, di siya gusto, mga kaibigan, nga you are perish, but gusto ng Diyos, mga kaibigan, na makamit po yung tinatawag na salvation, mga kapatid. So what's on pray, mga kaibigan? This is the para itong ako para sa akin, pag sinabing pray, what's on pray? This is an abstract word, mga kaibigan, mga kapatid. Kung pansinin niyo po yung kung babasahin niyo po, mga kaibigan, yung 1 Thessalonians, no? Just to quote in the book 1 Thessalonians chapter I guess in chapter 5, mga kaibigan, in verse 1, sinabi po niya, mga kaibigan, but concerning the times and season, brethren, you have no need that I should write unto you. So concerning sa times and seasons, because as Adventists, mga kaibigan, alam natin yung times, alam natin yung season, anong season na ito, anong times na ito, mga kaibigan, mga kapatid, that we, hindi na kailangan susulatan ko pa kayo, for you yourself perfectly know perfectly that the day of the Lord so comes. Alam niyo, mga kaibigan, perfectly. Dapat alaman natin, mga kaibigan, as Adventists, you don't know, mga kaibigan, ano ang pangyayari sang libutan ngayon. Pwede natin sabihin, you are not pwede natin sabihin, mga kaibigan, you are not a true Adventist. To say, mga kaibigan, mga kapatid, pwede siguro you are a blind follower. Sumusunod ka lang, mga kaibigan, sa Agos dahil your mother, your lolo, your lola as an Adventist. But as a church, mga kaibigan, we have to know it perfectly. No, sabi ng talata ng Biblia, you yourselves know perfectly that the day of the Lord so come as a thief of the night. When they say peace and safety, then suddenly destruction comes upon them as labor pains upon a pregnant woman, and they shall not escape. In verse 4, mga kaibigan, mga kapatid, but you, brethren, are not in darkness, so that this day should overtake you as a thief. Wala po tayo sa darkness, mga kaibigan, mga kapatid. And verse 5, you are all sons of light. We are all sons of light, mga kaibigan, in this darkened world, mga kapatid. And sons of day. Sabi po dito, mga kaibigan, we are not of the night nor of darkness. Therefore, let us not sleep. Ano ba ibig sabihin dito, mga kaibigan? Let us not sleep. Ibig sabihin, hindi na tayo mga tulog, mga kaibigan. We will read it carefully, mga kaibigan, mga kapatid, as others do. Ano ba ibig sabihin pagkatulog dito? But let us watch. Nandito po yung word na watch, mga kaibigan, mga kapatid. And be sober. And those who sleep at night. And those who get drunk are drunk at night. But let us who are of the day be sober, putting of the breastplate of faith and love, and as a helmet of hope and salvation. For God did not appoint us to wrath, but to obtain salvation through our Lord Jesus Christ, who died for us. Sabi po dito, mga kaibigan, that whether we wake or sleep, we should live together with Him, mga kaibigan, mga kapatid. Napakagandang pong a letter of St. Paul in the book of 1 Thessalonians, mga kaibigan, mga kapatid. So, the word watch, mga kaibigan, in a Greek word, mamshi, no, mga kaibigan natin dan, is from
from the Greek word igero, ibig sabihin to keep watch. Pag sinabing to watch or to be vigilant, mga kaibigan, mga kapatid, the Greek word is Gregorio. Pag sinabing Gregorio, may nakita ako sa TV na isang kapitan, parang ano siguro yun, parang Latinized, sinabi niya, natulog yung mga tao, Gregorio, ibig sabihin, akala ko tinatawag si Gregorio. Pero ano pala, ang word na Gregorio is huwag kayong matulog, be vigilant, mga kaibigan, mga kapatid. Gregorio, be vigilant, mga kaibigan, mga kapatid. So, vigilant, to watch and pray, mga kaibigan, is para sa akin is an abstract word, mga kaibigan, mga kapatid. So, dito po ako na-focus, mga kapatid, no? While kasi ang ito po, mga kaibigan, no, na mutuo sa dili, whether you like it or not, mutuo na lang mo makaigsunan nga pag wala kang ginagawa in the time of vigil, in the time of what we call this watching and vigil, kahit nga magpunta ka ng mag-vigil ka, Ma'am MC, yung walang ginagawa ay sila yung makatulog, yung walang ginagawa. Tingnan mo yung mga taong may ginagawa, hindi nakatulog during vigil night, mga kaibigan, kung may mamatay. Ibig sabihin, mga kaibigan, yung pinakasikreto po, mga kaibigan, na hindi ka makatulog in spiritual nga pagkatulog, mga kaibigan, mga kapatid. Ibig sabihin, at if you are sleep, mga kapatid, and spiritual sleep, mga kaibigan, there's as a possibility nga when the bride comes, hindi ka makabangon. But ang pinakasikreto, while watching, mga kaibigan, no, while watch and pray, mayroon kang ginagawa. Yan ang pinakasikreto, mga kaibigan. So, dito po ako sa tinatawag na, because dito po ako mga kaibigan, sa tinatawag na actualization, mga kaibigan, mga kapatid. Because ang pray kasi is watch and pray is an abstract word, Sister MC, at para basang sa philosophy, mayroong tinatawag, Sister MC, na conceptualization. This is a theory, theoretical, is a conceptualization. Wala sa actualization, mga kaibigan. So, dapat dito po ako, mga kaibigan, sa tinatawag na actualization, Sister MC, no? Because when we observe times, mga kaibigan, when we actively, soberly, vigilantly, ano mangyari sa kalibutan, mga kaibigan, hindi po tayo magpanik. We have to do something, mga kaibigan. We have to actualize, mga kaibigan, mga kapatid, ano man ang ating gagawin para makita that we are vigilant, we are what we call this for a while, mga kaibigan, na. Sorry po. Sir, balikan kita, sir. Mga 5 minutes lang, sir. Nasa ano kasi, nasa Zoom ako. Okay. Sige po, sir. nga po, sige, sir. Thank you. Sorry. At doon ako, mga kaibigan, sa tinatawag na actualization, mga kaibigan, mga kapatid. When we
because gusto kong dalhin sa iyo mga kaibigan, number one, yung yung mga gawain mga kaibigan, no? Kung pansinin niyo po mga kaibigan, mga kapatid, bakit po dinidinig ang prayer ni Cornelio po mga kaibigan, mga kapatid? Ano bang nakita sa Diyos? So, kung pansinin niyo po mga kaibigan, according to other commentary, Cornelio is a proselyte. Is a proselyte mga kaibigan. Although he is a Roman, but he engaged in the Jewish practices, because although walang sinabi doon sa Bible, but other commentaries say that Cornelio is a proselyte. Ibig sabihin, proselyte, yung proselyte is a non-Israelite, non-Jewish, converted to Jewish teaching. Mga kaibigan, they are proselyte. Pero kung pansinin niyo po mga kaibigan, bakit po dinidinig ang prayer ni Cornelio po mga kaibigan? Mga kapatid. Anong mabasa sa Bible na ang inyong ginagawang pagtulong umabot sa langit? Because maybe his humility. Yan yun mga kaibigan, mga kapatid. Dahil kung Cornelio mga kaibigan, mga kapatid, yung actually sa Jewish law mga kaibigan, mga kapatid, yung Torah, this is the 613 laws or the first 5 books of Moses, mga kaibigan, mga kapatid. Nabanggit kasi doon, because he is a proselyte, nabanggit kasi doon mga kaibigan, mga kapatid, na I command thee, sinugo ko ikaw. Sinabi ng talata ng Bible, for kay hindi mawala, the poor shall not or will not cease upon the earth. Hindi po mawala ang mga kabus sa yuta. Therefore I command thee, sinugo ko ikaw to open your hands to the poor. Yan po ang tinatawag na actualization mga kaibigan sa tinatawag na watching and prayer. Dapat mayroon kang ginagawa. Sa sinabi ko na the watch and pray is an abstract. Dapat i-actualize natin mga kaibigan sa ating ginagawa. Although prayer, watch and pray is an abstract, prayer is a noun, mga kaibigan, nga mayroon kang ginagawa, mayroon kang although kneeling and bowing is the fittest forms of worship, because prayer is a noun, and kneeling and bowing is a fittest forms of worship mga kaibigan. That is why mga Jewish is hapa talaga sila. That is why Muslim peoples, mga kaibigan, mayroon silang tinatawag the 5 principles of declaration of faith of an Islam, mga kaibigan. Mayroon silang prayer talaga, physical prayer na pagid sila, bow down, and we are also kneeling when we pray mga kaibigan, mga kapatid, because alam naman natin na ano yung prayer mga kaibigan, mga kapatid. Alam naman natin yung prayer is is a breath of soul mga kaibigan. If you have life mga kaibigan, mga kapatid, ang prayer po mga kaibigan, either private or congregational prayer mga kaibigan, mga kapatid, is a way that you acknowledge the Creator God mga kaibigan, because there is a transformative power of prayer mga kaibigan, and prayer is to unlock
is the key to unlock God's storehouse, mga kaibigan, mga kapatid, no? Basically, alam natin yon, mga kaibigan, mga kapatid. But dito po ako sa tinatawag, mga kaibigan, na actualization, mga kaibigan, mga kapatid, sa ating ginagawa, how to be visualize that we work on it, mga kaibigan, not in an abstract, but in an actualization, mga kaibigan, mga kapatid. Dahil pwede nating sabihin, mga kaibigan, nga palagi tayong nagpe-pray, but wala tayong ginagawa, mga kaibigan. That is a useless form of faith, mga kaibigan, mga kapatid, because as faith, mga kaibigan, is not ang pagtuo po, mga kaibigan, is dagdagan natin ng hindi dagdag. Faith that works. Hindi po siya plus works, mga kaibigan, mga kapatid, because magiging faithless, magiging vain ang ating faith, mga kaibigan, without works, mga kapatid, no? Because sinabi ng talata ng Bible na yung sa isang awitin, Brother Ralph, na let your light so shine, go let your light so shine, show the love of Jesus to the people, let the whole world know the way of God. Let your light so shine. Sabi ng talata ng Bible, let your light so shine before men, that they may see your good works. No, mayroon talagang good works, mga kaibigan, and glorify your Father which art in heaven. So, kung pansinin niyo po, mga kaibigan, mga kapatid, isa sa mga yung sinabi ko, mga kaibigan, we have to engage in the works of the ministry because that is an actualization of our being vigilant. Being vigilant, mga kaibigan, in some other engage of the work, mga kaibigan, mga kapatid. Ilang minuto na ako pa ako, mga kaibigan, mga kapatid, I will just to conclude my Ma'am Presider, ma'am, ilang minuto pa ba? 10 minutes pa, Kuya 10 Dritz. minutes po, Okay. kuya. So, Okay, watch and pray. thank you so much po, mga kaibigan, mga kapatid. So, just to maximize, mga kaibigan, sa aking 10 minutes na tira po, mga kaibigan, mga kapatid. Alam mo, the biblical principles, mga kaibigan, nandun talaga yung art of giving. As a people of God, mga kaibigan, mga kapatid, we engage in the ministry of giving, mga kaibigan. Hindi po lalago ang ating ministry without giving, mga kaibigan. Kaya nga sinabi ng Diyos nga, I command thee to open your hands to the poor, mga kaibigan, mga kapatid. Alam mo, sa Jewish way of giving, Ma'am Chinine, kaya nga nasabi ko siguro sa mga secrets of the Jewish people. Okay, ang sikreto sa Jewish people, mga kaibigan, kaya nga lumalago talaga sila because hindi po sila dalo mga kaibigan. Alam mo, mga kaibigan, sa Jewish way of giving po, mga kaibigan, mayroon po sila tinatawag na maasir shini. Ibig sabihin, maasir risyon. Ibig sabihin, maasir risyon is first tithe. Kasi there is a cycle of tithe sa mga Jewish, mga kaibigan. Mayroon silang maasir risyon. Ibig sabihin, first tithe yun. Maasir shini, second tithes. Maasir ani, tithes for the poor. Tithes for the poor. Mayroon yun, mga kaibigan. Mayroon din silang tinatawag na tzedakah. And the word tzedakah, that is equivalent in
Tzedakah is equivalent in Arabic word zakat. Zakat. 'Di ba sa Arab mayroon silang every Ramadan mayroon silang zakat eh. That is tinatawag ng in Hebrew mga kaibigan, mayroon silang tinatawag na tzedakah. Tzedik, ibig sabihin tzedakah is from the Hebrew word tzedik, righteous. Nagbigay sila ng tinatawag na charity funds, charity, mga kaibigan. So, ito po ang line of giving sa mga Jewish. Kaya nga siguro, mga kaibigan, lumalago po ang mga Hudyo because of their art of giving, mga kaibigan, mga kapatid. So, as the Christians, mga kaibigan, mga kapatid, at especially sa mga gawain, mga kaibigan, sa paggawa ng pag-alaga po mang tinatawag na sa mga kabus, mga kaibigan, mga kapatid. Because sino bang mag-iisa dito nga sino ang dato dito, mga kaibigan? Wala naman siguro, no? Sino ba napakayaman po dito, mga kapatid, no? Sino po magiging dato, mga kaibigan, mga kapatid, no? Kung gusto kayong magiging dato, punta kayo sa Mindanao. Dahil mayroon kaming dato piang, dato liwanag dito, dato puti, dato. Kung mayroon kang dosing tao, mga kaibigan, magiging dato ka na, mga kaibigan, no? Mayroon kang 12 members, mga kaibigan, dato ka na, mga kaibigan, mga kapatid. But who is the poor in your land, mga kaibigan, mga kapatid? No? Mutuomog sa dili, mga kaigsunan, sa Bisaya para badila, tuon na lang mo aron mo tamada di. Naapay mas kuraot pag yun mo. And that is the poor of your land. Yan po ang sa inyong yuta, nga inyong poor in your land. Yan po ang center of gumawa tayo ng paraan para makatulong, mga kaibigan, this of the poor in your land, mga kaibigan, mga kapatid. Dahil in doing so, mga kaibigan, mga kapatid, naku po, the God of heaven, nakita yon, mga kaibigan, mga kapatid. Kaya nga, mga kaibigan, when the core ministry was established po, mga kaibigan, mga kapatid, nagsuggest talaga ako nga dapat mayroon tayong programa sa poor among the poor. Kaya nga, as of now, ang core ministry po, mga kaibigan, mayroon silang 3 sacks of rice every month. I think every month talaga, mga kaibigan, ibibigay sa Luzon, Visayas at sa Mindanao nung poor among the poor, poorest among the poorest. Yung pupunta yun, mayroong programa ang core ministry, mga kaibigan, in that particular program, engage in magbigay ng bigas, mga kaibigan, sa poorest among the poor, mga kaibigan, mga kapatid. So, pangalawa po, mga kaibigan, 5 minutes na lang po nang natira po, mga kaibigan. What's on pray, mga kaibigan, mga kapatid? We are sikreto para hindi po tayo makatulog. To be vigilant, mga kaibigan, mga kapatid. We engage in the ministry. Yan, isa ito, mga kaibigan, sa paraan, Sister MC at Ma'am Chinini at Brother Ralph, sa ministry po, the command order, the church marching order, mga kaibigan, is to engage in many forms of ministry, especially sa pagpalago po, mga kaibigan, sa the truth na diniposito ng Diyos sa kanyang iglesia, mga kaibigan, mga kapatid. That in this last day, mga kaibigan, mga kapatid, we have to be vigilant, na while being vigilant, mga kaibigan, mga kapatid, we have to work in the ministry, mga kaibigan, mga kapatid. So, other than that, mga kaibigan, last is we have to dedicate ourselves, mga kaibigan, in a prayer, mga kaibigan, mga kapatid. That is by means of actuality. In the book of
Sa libro po ng Psalms chapter 55 verse 18, mga kaibigan, mga kapatid. Ang tinatawag na morning sacrifice sa Brother Ralph, that is 3 a.m. 3 a.m. yan eh. Tatlo ang sinabi sa dito na we have to pray. Yung history of prayer, mga kaibigan, mga kapatid, based sa history of prayer, di ba si Elijah, when Elijah pray, mga kaibigan, that is 3 o'clock. Ang 3 o'clock in the afternoon, mga kaibigan, that is an evening sacrifice sa iyong Panginoon, mga kaibigan. We have to pray actuality of prayer, mga kaibigan, mga kapatid. And the morning watch, yung morning watch po, hindi po alas 6. Kaya nyo yan, yung morning watch. Ang morning watch po is 3 o'clock. Because prior, 3 hours prior po ang subang sa adlaw, salubungin muna ang prayer prior to the rising of the sun. That is morning watch, that is 3 o'clock. Yung evening sacrifices, mga kaibigan, that is 3 o'clock. At during noon time, mga kaibigan, si Pedro, alas 12 ito eh. Nag-ampo si Pedro, mga kaibigan, binigyan siya ng vision. So history of prayer, mga kaibigan, yung mga oras, di ko sinasabi, mga kaibigan, you have to follow it, mga kaibigan. Ibig sabihin ko na yung as Christians, mga kaibigan, we are a model of prayer talaga. Magawa ka talaga ng secluded places o anuman yung mga personal na devotion mo sa Panginoon, and prayer, because prayer is an intimate knowing God perfectly, mga kaibigan, and there is a transformation power and of honest conversation to God, mga kaibigan, mga kapatid. So in that message this morning or this afternoon, this evening, or on actualization, not on theoretical not on theory, but in not on conceptualization, but on practice, mga kaibigan, nga dapat ginagawa natin based on actualization, mga kaibigan, mga kapatid. So, dyan lang po nagtapos, mga kaibigan, ating topic in this end times, mga kaibigan. We must watchful, be vigilant, and we have a prayer, mga kaibigan, based on the actualization sa ating buhay. God bless and more power po in this program, Inaanak. Sa lahat po ng bumubuo ng ating programa, may the double portion of grace ibigay sa inyong lahat, mga kaibigan, mga kapatid. God bless, and ito po ang inyong maliit na lingkod kay Kristo. Kapatid Thank you. ko masasabi, Shalom Aleichem, Rab to the Aba. God bless sa ating lahat. Thank you, Amen. Dritz. Amen po. Thank you so Amen. much, Brother Dritz. Maraming salamat po sa napakaganda po ninyong mensahe na ibinahagi ngayon tanghali. Tunay po, mga kapatid, na napapanahon at kapupulutan ng aral ng paalala ng Watch and Pray. Naway patuloy tayo maging mapagmatsyag sa ating pananampalataya at matatag sa panalangin sa bawat araw. Ibigay ko na po kay Ate Annie para sa ating pong appeal song, Ate Annie Barrios. Ate Annie. Opo. Magandang tanghali po sa lahat. Ito po ang aking ano. I would love to tell you what I think of Jesus, since I found in him a friend so strong and true. I would love to tell you how he changed my life completely. He did something that no other friend could do. No one ever cared for me
like Jesus. There's no other friend so kind as He. No one else could take the place and darkness promise. Oh, how much He cared for me. All my life was full, was found when Jesus found me. All my life was full of misery and woe. Jesus placed the chains, His loving arms around me, and He lead me up in the way I had to go. No one ever cared for me like Jesus. There's no other friend so kind as He. No one else could take the sleep and darkness promise. Oh, how much He cared for me. Every day He cares to me with blessed assurance. More and more I understand the word of love, but I'll never know just why He came to save me. Till someday I see the blessed face above. No one ever cared for me like Jesus. There's no other friend so kind as He. No one ever cared the sins and darkness promise. Oh, how much He cared for me. Amen. Thank you so much, Ate Annie, sa magandang awit. Amen. Ayan po. At bigay na po natin kay Brother Dritz para sa ating pong closing prayer. Brother Dritz, para sa iyo pong closing prayer. Shall we pray? Our most gracious, kind, loving, merciful, Heavenly Father, nagpasalamat po kami, Panginoon, sa words of wisdom na aming pinag-aralan. Salamat, O Diyos, sa pagpili niyo po sa amin, Panginoon, to be a member of your church. Aming hinihiling sa iyo, Panginoon, yung power galing sa iyo, Panginoon, na inyong binigay, nagsimula doon sa Jerusalem, Panginoon. At aming inikiklaim, O Lord, na you are a God, a changeless God. In this end time, Panginoon, we need you, O Lord. Empower us sa lahat ng mga forms of ministry, Panginoon. Our pastors, our limans, our evangelists, any forms of ministry, independent ministry, tulungan niyo po kami, Panginoon. Sana po ay this end time church magiging effective vessels, O Lord, to bring salvation sa lahat ng mga tao, Panginoon. I-bless niyo po ang in this program ay inaanak at sa mga key persons po kung saan man sila ngayon, Panginoon. Ingatan niyo po sila, O Lord. Protect them in any forms of danger. Protect them, O Lord, with your love.
and blessings, O Lord. Lord, forgive us our many sins in Jesus Christ, our Lord and Savior. Amen and amen. Amen. Thank you so much po, Brother Dritz Suarez. At yan po. At Amen. patingin ko muna po yung mga humabol dito, mga kapatid. Nandiyan po si Brother Kern Hapitan. At nandyan din po, nakita ko si Ate Wilma Kadaeg. Nandyan din po si Nanay Lucy Dungo. And of course, nandiyan si Sister MK. Ayan po. So, then, at yun po mga nandun sa Facebook Live, thank you so much sa pagsama po sa amin ngayong tanghali na to. Ayan po. Si Sister Tess po pala. Ate Tess, welcome po.